the report of Group 5 in a subject Readings in Philippine History. Before we are going to discuss our topic, let me introduce first the members of this group. I am Angelica Patak, and my co-members are Miss Ria Ponchano, Jewel Papasin, Jera Salgandisa, Jariaca Mendoza, Liza Ventura, Joshua Alcomendas, Joshua Roquero, Lucky Limunoy, Romeo Restauro, Aiza De Pablo, and Miss Leia Arcala. We are going to talk about the policies on agrarian reform, land ownership in the Philippines under Spain, and last, the land ownership in the Philippines under the Americans. So first, we have the policies on agrarian reform. What is agrarian reform? Agrarian reform is centered on the relationship between productions and the distributions of land among farmers. So, agrarian reforms is nakapalibot dito ang farmers, especially the tenant. So diri kay ang government kay gahimo sila ga-plan sila og kanang ga-distribute sila og mga yuta og gina-improve nila ang pamumuhay ng mga tao. So, way back in our past, yung Yolanda that time, marami ang natamaan, especially the farmers and the tenants. So, the government, in order for them na makatabang, ga-provide sila og mga tabang sa mga farmers. So, that's. For the second topic, we have the land ownership in the Philippines under Spain. So, ani na siya guys. Pag-abot sa Kastila sa Pilipinas, ilang gi-implement ang system na pueblo agriculture. Meaning, ang mga tao ang nagapuyo sa layo-layo na lugar, ilang gi-organize and gihimo nila community na tinatawag na pueblos. So, ang mga Pilipino or pueblos, gi-assign sila og lupa like ilang atimanon or tanumon nila. Ang King of Spain ang tagi atong tanaang lupa na to. Tung tanaang na lupa na to na ilang gihiram, ang tagi ato is the King of Spain or hari ng mga Kastila like ato. So ang mga Pilipino allow sila, pwede sila magtrabaho sa lupa na to. Pero need nila maghatag og bahin or tribute sa ilang mga ani or mga produkto nila as a tax or tribute para sa Spain. So next is under sa set of rules called Law of the Indies. Batas ng mga Kastila na ay 3 groups na ilang gihatagan og dako na lupa. So first kay religious order, mga pare or nagaserbisyo sa mga simbahan. So kani siya guys, ang religious group, pare or mga simbahan, the Catholic Church play a crucial role in the Spanish colonization in the Philippines. When Spanish arrived, gigamit nila ang religion para makahelp na i-control ang local population and para i-convert them to Christianity. So, ang religious group, particular na mga friars or mga pari, binigyan sila ng malaking lupa bilang kabayaran sa kanilang pagsisikap, efforts na pag-spread sa Catholicism. So, next is mga sundalo. So, Spanish soldier or sundalo, mga sundalo, itagaan po sila lupa as a reward or gantimpala for their military services. Ang Spanish Crown, want nila na ma-ensure ang loyalty and ma-motivate ang mga sundalo na i-defend ang colony and ma-maintain ang Spanish rule by giving land to the soldiers, repartimentos. So, the last one is encomenderos, mga encomenderos. Encomenderos ay mga Spanish official na gihatagan og lupa pati karapatan na mangolekta og taxes or label na galing sa Filipino workers sa kanilang lupa. Ang lupa na to guys is gihatag sa ila as a reward, as a role of maintaining and controlling the local population. Bilang kapalit, gina-expect na protektahan nila ang mga tao na nagatrabaho sa lupa na to. Pero, some encomenderos, ginaabuso nila ang ilang power, ginagamit nila ang local population para sa labor or taxes. So, kato guys, ang tatlo na ilang gihatagan og dako na mga lupa. So, kanina group guys is dakog tabang para ma-maintain nila ang Spanish control. The system benefited the Spanish but kadalasan nagdudulot ng pagsasamantala at paghihirap sa mga Pilipino. Encomienda system sa Pilipinas is hindi patas at mapang-abuso na sistema if saan ang mga Pilipino ay pinilit nila na magbenta ng mga produkto sa murang halaga at gumagawa ng mga hindi bayad na serbisyo. Nag-involve patungo sa hacienda system
in the 19th century. In the law of 1860s, ay nagresulta sa malawakang pag-aangkin ng lupa at pag-alis ng mga magsasakang Pilipino. Dahil tanging ang mga nakakaalam lang ang nakapagrehistro ng mga lupa sa kanila, na nagpilit sa maraming pamilya ng magsasaka na mawalan ng kanilang lupa o magtrabaho para sa mga bagong magmamay-ari ng titulo. Bago dumating ang colonization ng mga Kastila, ang mga Pilipino ay may sistema ng komunal na pag-aari ng lupa. Ibig sabihin, hindi pag-aari ng isang tao o isa lamang ang lupa, kundi ito ay binabahagi o ginagamit ng mga buong komunidad para sa kanilang kabuhayan. Ang paggamit ng lupa batay sa pangangailangan at pagtutulungan ng bawat isa ay kaya't magpagkakaisa at kooperasyon sa pag-alaga at pagyaman ng lupa. Ngunit nang dumating ang mga Kastila, ipinakilala nila ang isang sistema ng individual ng pag-aaral ng lupa ng sistemang ito. Ay ipinaloob ng Kastila pati na ang mga simbahan ng mga misyonaryo bilang mga malalaking may-ari ng lupa. Marami sa katutubong Pilipino ang nawala ng karapatan ng kanilang ng mga lupang ninuno at naging mga tenant farmers o magsasakang nangungunahan na kailangan magbayad ng renta. Ang mga praile na may malaking lupain ay may nagpatupad ng isang rentang hindi makatarungan at pinapataas ang bayarin sa mga magsasaka, na lalo pang magpapahirap sa kanila dahil dito naging sanhin ang matinding hindi pagkakasisiya at galit ng mga Pilipino. Madalas din itong nauwi sa mga paghihimagsikan o pag-aalsa ng mga magsasaka laban sa hindi makatarungang sistemang ng lupa at renta. Ang mga agrarian revolts ay isang pagpapakita ng matinding hindi pagkakasunduan ng mga Pilipino sa mga Kastila, nagpataw ng kanilang sistema na nagdulot ng malupit na pagsasamantala sa mga magsasaka, ang patuloy na naging ugat ng mga problema sa lupa at bansa hanggang sa sumusunod na henerasyon. O ano ma'am, ako na ng Bisayon, mama, i-translate ng Bisaya. Apan daw sa pag-abot sa mga Kastila, ila daw ang gipaila-ila sa mga sistema sa individual nga pagpanag-iya daw sa yuta ang mga Kastila o mga praile. Sa mga misyonaryo, nakapanag-iya og dakong yuta o daghang mga Pilipino. O ang kini mga praile po day ma'am, ang mga praile nga daw nagdagkong yuta, nagpadako sa mga renta o walay pagtagad sa mga magsasaka nga napasamot sa ilang kalisod. Tungod niini, daghang Pilipino ang nasuko sa nasuko na sa ilang ug ang kasuko nagpasimuno sa mga revolusyon sa argaryo o magpaalsa sa mga o mabatok sa makatarungang pagdumala sa yuta tungod og sa mga renta. And for the last topic, we have the land ownership in the Philippines under the Americans. So, ginaingon diri nga ang Philippine Bills and 1902 is mauni siya ang naghahatag og regulation or regulation sa mga pampublikong nagtatapon ng lupa, and according to Henry A. Cooper is kining Philippine Bill is mauni siya ang basic law sa mga insular government, and mauni siya ang naga-enacted ini is gikan sa United States, and bantog gitawag siya nga 1902 it because kay nagsugod siya in July 1, 1902. And 1903 allowed tenants to enter agricultural business in Northern Luzon and Mindanao. So noong 1903 daw, diri na nagsugod nga allowed ang mga tenants or mga nag-uupa nga kaning diri nagsugod nga kaning pwede na mag-allowed ang mga agricultural sa business. Dito nagsugod siya sa lugar nga Northern Luzon and Mindanao. During the American period in the Philippines,
ay hindi bumuti ang kalagayan ng pagmamay-ari ng lupa sa Pilipinas. Sa halip, lalo pa itong lumala dahil sa mga sistemang hindi patas at hindi epektibo. Ang kawalan ng limitasyon sa laki ng lupaing maaaring ariin ay nagbigay daan sa mga mayayamang individual at korporasyon na magkamal ng napakalaking lupain na nagpalala sa hindi pagkakapantay-pantay. Ang pagkakataon para makabili at magkaroon ng titulo ng lupa ay nailimitahan lamang sa mga may kakayahang bumili, magparehistro at magbayad ng malaking halaga na nagresulta sa pag-aalis ng karapatan ng mga karamihan sa mga magsasakang walang lupa. Ang mga lupaing dating pag-aari ng mga praile na sanay para sa mga walang lupang magsasaka ay hindi lahat na ipamahagi sa kanila. Sa halip, malaking bahagi ng mga ito ay naibenta o naipaupa sa mga Amerikano at mayayamang negosyanteng Pilipino. Ang ganitong patakaran ay mas pinaburan ang negosyo kaysa sa patas na distribusyon ng lupa. Bukod dito, kulang ang mga programang reforma sa lupa sa mga suportang mekanismo tulad ng pinansyal na tulong, gamit pag-agrikultura o infrastruktura. Dahil dito, kahit ang mga nakatanggap ng lupa ay nahirapang mabuhay ng maayos dahil sa kakulangan ng suporta. Alright, so this early land reform program was also implemented without support mechanisms. If a landless peasant farmer received land, he only received land and nothing more. Many were forced to return to tenancy, and wealthy Filipino hacienderos purchased or forcefully took over lands from farmers who could not afford to pay their debts. So in this text, this early land reform program was implemented without any support. Although binibigyan nila ng kalupaan yung mga magsasaka, but they don't give enough support na para masustentuhan ng mga magsasaka ang kanilang pangkabuhayan. Dahil sa kakulangan ng suporta, ang mga magsasaka ay napilitan na lang maging tenant na lang. At meron din mga wealthy Filipino hacienderos na kung saan ay binibili nila o sa pilitan nilang kinukuha ang mga lupaan ng mga magsasaka dahil yun nga, wala silang sapat na pera upang mabayaran ang kanilang mga utang. Ang sistemang ipinakilala ng mga Amerikano ay nagpahintulot sa higit pang lupa na ilagay sa ilalim ng pagtanim na humantong sa malawakang pag-aalsa ng mga magsasaka tulad ng Colorom at Sakdal Uprising sa Luzon. Ang mga magsasaka at manggagawa ay nakahanap ng kanlungan sa mga kilusan ng milenaryo na nagbibigay sa kanila ng pag-asa na ang pagbabago ay maaari pa ring mangyari sa pamamagitan ng militansya. May mga detalye sa pag-aalsa. Ito ay Colorom Uprising to 1924 to 1931. Isang kilusang religyoso o politikal na naglalayong mapalaya ang Pilipinas sa pamumunong Amerikano. Sakdal Uprising 1935. Isang pag-aalsa ng mga magsasaka at manggagawa laban sa pamahalaang Pilipino o milenaryong kilusan o mga kilusan na nagbibigay pag-asa sa mga magsasaka at manggagawa na mayroong pagbabago sa pamamagitan ng militansya. The Sakdalista or the Sakdal Uprising ay isang rebelyon sa mga magsasaka na tumagal lamang ng 2 araw noong May 2 and 3, 1935. If we talk about the Sakdal Uprising, ito ay ang mga taong sumapi o nakilahok sa kilusang Sakdalista para sa pag-expose ng mga maling gawain ng mga politiko. And for justice system and compassionate sila para sa mga mahihirap at naaapi. Ngunit, hindi sila tumagal simula nang natalo sila ng pwersa ng gobyerno. But these historical events said that unfair system o social inequality in terms of the land ownership and tenancy in the country. The Filipino word sakdal means to accuse, which is the title of the newspaper helmed by Benigno Ramos, or
Benigno Ben Ruben Ramos y Pantaleon. Benigno Ramos was one who led the party to demand a reform to the government, such as the abolition or stopping of taxes and equal of common ownership of land. The Nacionalista Party and the connection or the relationship of the Americans, so that Ramos can make a strategic shift towards seats in government position rather than simply pushing a quick critical rising through newspapers before. But first, let me explain what is the difference between landowners and tenants. A landowner is a legal owner of a piece of land, which is meaning to say they have the full rights to sell or use, say rent or sell it, and they are also responsible for paying taxes, maintaining the land. While the tenant is someone who rents or leases a property from a landowner. They have the right to occupy and use the property for the duration of their lease agreement, but they don't own it. For example, there is someone willing to rent my property, and the duration of our agreement is 1 year, or let's say 5 months na lang. For 5 months, yung mabayaran sa kuha is pwede, depende sa mga agreement na pwede ko maingon ng 50k. So, mo ang agreement. Tapos, si tenant, for 5 months, siya muna ang mag-occupy sa akong property. Kay, for the meantime, murag siya pa ang takiya kay nag-rent pa siya sa kuha. Motong difference sa tenants and landowners. So that time daw, the Commonwealth period saw worsening conditions for peasants or sa mga magsasaka natin due to increasing pricing and growing disparity between landlords and tenants. So, umurag nagataas ilahang bilang ba, nagadaghan sila. Moto nga President Quezon implemented social justice aimed at the land reform, but this effort were ultimately unsuccessful due to various challenges, including budget issues and widespread unrest. Also, the World War II brought a halt to these reforms. So, he implemented a social justice program, but unfortunately, hindi siya naging successful due for some reasons. Katong giingon ako ng mga reasons earlier. Moto ang mga reasons. So, ang mga social justice na implement ni Manuel Quezon, or ang respond ni Manuel Quezon by that is, or the government also created the National Rice and Corn Corporation to provide legal assistance to our local farmers or sa mga peasants natin, mga peasants doon, para ma-assist sila or maturuan pa sila kung or ma-enhance pa, mas ma-enhance pa lalo kung ang mga kaalaman nila sa mga sa farming, to provide legal assistance and kung sa pang dapat buhato nila para sa ilang property and sa ilang land. The National Land Settlement Administration NLSA continued its existing homestead program aiming to provide land to farmers. So, alright, so that's the end of our report. So I hope you learned something. Thank you.